Praise the Lord. Hallelujah. Kamusta na kayo, mountain movers? God is good all the time. And all the time, God is good. Bago tayo magsimula sa ating pakikinig ng kanyang banal at makapangyarihang salita, tayo muna ay dumulog sa Diyos upang humingi ng kanyang patnubay sa ating buhay upang maunawaan natin ang kanyang kapahayagan sa mga sandaling ito. Salamat po o Diyos sa oras na ito sapagkat muli po naming mapag-aaralan ang inyo pong salita. Dalangin po namin, patuloy po ninyong gabayan kami ng inyong banal na Espiritu Santo at kinikilala namin na siya po ang aming dakilang tagapagturo at tulong upang ang aming matututunan ay maipapamuhay po namin upang kami ay makapagbigay ng kaluguran sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan. Salamat po, Panginoong Yesus, ang lahat ng inyong mga anak ay pagagalingin ninyo at pagpapalain sa mga sandali pong ito. At katatagpuin niyo po sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Salamat po sa katagumpayan at mga pagpapala sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang ating tatalakayin sa mga sandaling ito ay ang buhay ni Nicodemo. Dito sa John chapter 3, beginning verse 1 up to 21. Si Nicodemo ay isang pariseyo at siya ay membro ng ruling council sa lugar na kanyang kinalalagyan sa Jerusalem. At siya ay kilalang tao sapagkat siya ay pariseyo o isa sa mga pinuno ng relihiyon. Marami siyang pagkakaalam patungkol sa kautusan sa salita ng Diyos. Pero minsan ay naobserbahan niya ang ating Panginoong Yesus na sa kanyang pangangaral ay nakita niya na kaakibat ang mga himala na ang Diyos lamang ang makagagawa. Kaya si Nicodemo ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo ng gabi. Ang sabi dito sa verse 2 ng John chapter 3, He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God. For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. So namangha siya sapagkat sa pangangaral ng ating Panginoong Yesus ay kaakibat ang mga himala na nagaganap sa buhay ng mga taong nakakapakinig ng kanyang pagtuturo o pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya lumapit si Nicodemo bilang pariseyo at isa sa mga pinuno ng relihiyon doon sa sinagoga sa Jerusalem sapagkat marahil ang kanyang relihiyon na kinakaaniban ay hindi nagbibigay ng satisfaction or contentment or fulfillment sa buhay niya. Para bagang meron pa siyang hinahanap kung ano ang pupuno sa kanyang puso, kung ano ang magbibigay ng katagumpayan sa kanyang kahinaan, kung ano ang magpupuno sa kanyang ah, emptiness o kulang sa kanyang buhay. Kaya ang sabi sa kanya ng Panginoon sa verse 3 o ng ating Panginoong Hesukristo, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Dinirekta siya ng ating Panginoong Hesukristo na nagwika sa kanya na totohanan ang sinasabi ko sa iyo. Walang makakakita ng kaharian ng Diyos maliban siya'y ipanganak na muli. Ang sabi naman ni Nicodemo, how can a man be born when he is old? Nicodemus asked, surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. So physically, naunawaan ni Nicodemo yung sinasabi
ng ating Panginoong Hesukristo. Pero not in the spirit realm, sapagkat ang tinutukoy ni Nicodemo ay yung pagiging sanggol mula sa sinapupunan ng ina ng sanggol, physical birth. Pero ang binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo ay yung tinatawag na spiritual birth o yung muling kapanganakan ng bawat isa sa atin sa spiritual na buhay. Bakit kailangan nating ipanganak sa spiritual na buhay? Sapagkat ang ating mga espiritu ay patay. Patay in a sense na wala siyang consciousness about God, wala siyang pagkakakilala na tunay sa buhay na Diyos. Wala siyang tunay na relasyon sa buhay na Diyos bilang espiritu at katotohanan. Wala siyang malalim na pakikipag-isa o relationship sa buhay na Diyos. Kung kaya't ang kanyang espiritu ay patay. Kaya ang sabi ng Panginoon, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Dinerekta siya ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil alam ng Panginoong Hesukristo na kaya sa gabi pakita sa kanya o lumapit sa kanya si Nicodemo dahil ayaw ni Nicodemo na makita siya ng kanyang mga kasamang Pariseo bilang pinuno ng relihiyon o ng mga tao na kanyang pinapangunahan. Kaya dinerekta agad siya ng Panginoon at ang sabi sa kanya, kung gusto mong makita ang kaharian ng Diyos, ay kailangan mong maipanganak na muli. Ang sabi ni Nicodemus, paano maipapanganak na muli ang isang tao kung siya'y matanda na? Kailangan pa ba niyang bumalik muli sa sinapupunan ng kanyang ina na nagluwal sa kanya? Ang sabi ng Panginoon sa verse 5, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Kanina, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Dito sa pangalawang sagot ng ating Panginoong Yesus kay Nicodemo, I tell you the truth, no one can enter. So, hindi na see, but enter. Walang sino mang makapapasok sa kaharian ng Diyos maliban na siya ipanganak na muli sa tubig at sa Espiritu. Sa tubig, ibig sabihin ay ang salita ng Diyos. Kailangan ay ang salita ng Diyos ang maging dahilan ng ating pagiging pagkabuhay namang muli o pagiging born again mula sa kasalanan at sa pagiging bago ang ating buhay. Ang salita ng Diyos na naglilinis sa ating pagkatao bilang mga makasalanan. Ang salita ng Diyos na nagsisimbolo bilang tubig na nag-aalis ng ating mga kasalanan, na naglilinis ng lahat ng ating karumihan, at maging sa Espiritu ng Diyos na nagsasanctify, na nagbibigay sa atin ng lakas upang maihiwalay natin ang ating buhay sa kasalanan, na nagbibigay sa atin ng tamang direksyon patungo sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos, na nagbibigay sa atin ng tamang pananaw sa buhay upang mabuhay sa gitna ng kalooban ng Diyos. Ang Espiritu
na nagtuturo sa atin patungkol sa katotohanan ayon sa salita ng Diyos upang tayo ay makalakad sa gitna ng pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na matahak natin kung ano ang layunin ng Diyos kung kaya't binigyan niya tayo ng buhay sa mundong ito. Na malaman natin na ang bawat isa sa atin ay may pagkakatawag sa Diyos. Na maunawaan natin na ang bawat isa sa atin ay merong layunin na ipinagkaloob ang Diyos. Na dapat nating tupdin, na dapat nating isagawa, na dapat nating isakatuparan sapagkat ang purpose na ito, ang layuning ito ng Diyos sa ating buhay, ang magbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay kanyang pagpapalain, na tayo ay kanyang mga anak na iingatan at magbibigay ito sa atin ng security, assurance, and satisfaction sa buhay natin. Ito yung ating fulfillment, ito yung ating satisfaction, ito yung ating joy, ito yung ating purpose, yung kalooban ng Diyos na igagabay sa atin ng Espiritu ng Panginoon. So una, yung paglilinis sa lahat ng ating karumihan. Pangalawa, yung paggabay ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga ang isang tao na kumikilala sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at kanyang tagapagligtas ay nababago ang buhay. Sapagkat ang tubig na nagsisimbolo o sumisimbolo sa salita ng Diyos ay naglilinis sa lahat ng ating karumihan. Naglilinis sa lahat ng ating mga kasalanan. At hindi lamang yun kung hindi nagpapatuloy sapagkat nandoon ang gabay ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa atin sa lahat ng katotohanan na dapat nating ipamuhay. Ang Espiritu ng Diyos ang maggagabay sa atin sa tamang pananalangin na ating ipapanalangin upang matamo natin ang kasagutan. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng gabay upang magtagumpay sa buhay na ito, sa mundong ito. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Nicodemus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And secondly, unless a man be born again in water and in the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. How can you enter the kingdom of God if you are dirty, if you are full of sin, if you are immersed in sin? Kaya nga, ang sabi ng Panginoon ay kailangan muna tayong masanctify ng water na sumisimbolo ng salita ng Diyos. Naglilinis sa ating puso, sa ating kaisipan, sa ating labi, sa ating buhay. Kung ano man ang nagagawa ng ating katawan, ang salita ng Diyos ang naglilinis sa lahat ng ating karumihan. At ang paglilinis na yon na ginagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay na nagsisimbolo ng tubig, ang Espiritu naman ay patuloy na naggagabay sa bawat isa sa atin. Nagbibigay ng pag-iingat, nagbibigay ng katalinuhan, nagtuturo patungkol sa katotohanan. Siya ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang
isa sa Ama sa pananalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Siya ang nagbibigay sa atin ng assurance na hindi niya tayo iiwan, ipapabayaan man. Siya ang ating tagapag-aliw. Siya ang ating tagapag-ingat. Siya ang ating tagapagbigay ng gabay at direksyon sa buhay na ito upang hindi tayo malayo sa Diyos, upang hindi tayo maligaw sa ating buhay sa Panginoon. Siya ang nagbibigay sa atin ng katalinuhan at nagsasabi sa atin sa mga bagay na mangyayari sa panahong ito sa mundong ito. Kaya ang banal na Espiritu Santo ay i-acknowledge natin sa buhay natin araw-araw that He is our guide, He is our comforter, He is our helper, He is our advocate. Ang ibig sabihin ng advocate ay tagapagtanggol, tagapag-encourage, ina-uphold niya tayo kapag tayo ay may problema at nalulungkot, nalulumbay, nadidismaya at namumroblema. Siya yung nag-a-uphold sa atin. Siya yung nag-i-encourage sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng strength to do the will of God and to really overcome every anxiety, every worry, every doubt, every fear. Lahat ng ito ay nandyan ang pagtulong ng banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat nakilala natin siya at unti-unti nating nakikita kung ano ang meron sa kaharian ng Diyos. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. As we see the kingdom of God, how it operates, how the Lord works in a mysterious way, in a miraculous way, how the Lord bestowed blessing to each one of us. Wow. And the next is we can enter into the kingdom of God. Of course, we will enjoy first entering the kingdom of God to see all the blessings that God has prepared for each one of us. Maraming mga pagpapala at sorpresa ang Diyos. Nandyan ang kanyang gabay, pag-iingat, pagtulong. Nandyan ang kanyang pagbibigay sa atin ng konbiksyon upang mabuhay ng matuwid, bilang isang mabuting anak sa mga magulang, mabuting asawa sa kanyang asawang babae, mabuting asawang babae sa kanyang asawang lalaki, mabuting ate, mabuting kuya, mabuting kapatid sa kanyang mga kapatid, lalo na sa mga matanda sa kanya. Lahat ng ito ay available sa atin at may pagbabago ang ating buhay sapagkat tayo ay nasa kaharian ng Diyos at ginagabayan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Kaya meron tayong katiyakan ng kaligtasan. Sinabi ng Panginoon na we will not only able to see the kingdom of God as we have faith in Jesus, but also to enter the kingdom of God. So whatever happens in this troubled world, we have an assurance. And we will be entering the kingdom of God because of our faith unto the Lord Jesus Christ. Jesus Christ. Kaya patuloy lang tayong makinig ng salita ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos, sapagkat
ang salita ng Diyos, ang simbolo nito ay tubig na naglilinis sa lahat ng ating kasalanan, na naglilinis sa ating pagkatao mula sa anumang karumihan ng kasalanan sa mundong ito. At nandyan ang banal na Espiritu Santo, handang gumabay sa ating buhay sa bawat segundo, sa bawat oras, sa bawat araw, sa bawat linggo, sa bawat buwan at taon ng buhay ng bawat isa sa atin. At kung ano ang kabutihan ng Diyos na kanyang sinimulan sa ating buhay ay tatapusin niya hanggang sa kanyang pangalawang pagbabalik. Kung kaya't makakaasa tayo sa kanya. Praise God! Hindi niya tayo bibiguin. Siya ang magtuturo sa atin ng tamang pananalangin. Tuturuan niya tayong maging makadiyos at mailapit ang ating buhay sa Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Tuturuan niya tayong manalangin. Tuturuan niya tayo ng kanyang salita kung paano ito babasahin ng may pag-unawa. Tuturuan niya tayong maging mabuting anak sa ating mga magulang. Tuturuan niya tayo maging mabuting kapatid sa ating mga kapatid. Tuturuan niya tayo maging matagumpay sa buhay na ito sapagkat siya ang gagabay sa atin sa buhay ng may kasipagan. Palalayain niya tayo sa katamaran. Palalayain niya tayo sa pagiging marites. Palalayain niya tayo sa pagiging maantukin kapag nakakapakinig ng salita ng Diyos. Palalayain niya tayo sa kawalan ng kaganahan ng pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Palalayain niya tayo sa pagiging makasarili at madamot. Palalayain niya tayo sa anumang karumihan sa mundong ito. Pagtatagumpayin niya tayo. Kaya manatili lang tayo na nakikinig ng salita ng Diyos at tuturuan tayo ng Diyos kung paano natin siya mapaglilingkuran upang tayo makapagbigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa kung ano man ang ating iniisip, sinasabi, ginagawa ng ating buhay. At dahil dito nababago tayo. At dahil dito marami na pagpapala ang buhay sapagkat tayo ay nagiging pagpapala sa kanila. Maraming nakakatanggap ng mga pagpapala sa pamamagitan ng ating buhay na pinagpapala ng Diyos. Kaya manatili tayo sa Panginoon at magpasalamat sa bawat sandali ng ating buhay sapagkat kahit kailan ay hindi siya nagpabaya. Kahit kailan ay hindi niya hinayaan ang kanyang mga anak na mapahamak. Walang magulang na hindi nagmamahal sa kanyang mga anak. Walang magulang na gusto niyang mapariwara ang kanyang mga anak. Kung ang mga magulang natin sa mundong ito ay mabuting magbigay ng regalo at maasikaso sa kanilang mga anak, how much more ang Diyos ng pag-ibig, how much more ang Diyos na may-ari ng langit at lupa na pag-ibig. How much more ang Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo, nagdusa, naghirap, ipinako sa krus at namatay para sa ating kapatawaran ng ating mga kasalanan at kalayaan mula sa tanikala ng kasalanan at makatanggap ng kumpletong kapatawaran, kabanalan, kalinisan sa lahat ng karumihan ng kasalanan at may katiyakan na buhay na walang hanggan. Kung naipagkaloob ng Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo sa bawat isa sa atin para sa ating kaligtasan, meron pa bang hindi niya kayang ibigay? Meron pa bang hindi kayang ibigay ang Diyos?
sa ating pangangailangan, sa ating paglapit ng may pananalangin buong puso sa kanyang harapan? Wala na. So continue to pray more, because as you pray more, you will receive more. As you pray medium prayer, you will receive medium answer. As you pray small prayer, you will receive small blessing. But as you pray more, you will receive more. God will answer you more. Amen? So higit nating ilapit ang ating buhay sa Panginoon. At nandyan siya, ang kanyang banal na Espiritu Santo, upang turuan niya tayo at gabayan sa tamang pamumuhay. Amen? Mountain movers, tayong lahat ay binabago ng Diyos araw-araw. I-surrender natin ang ating buhay sa Kanya at hayaan natin siya ang magmaneho ng ating buhay, hindi na ang ating mga sarili-sarili. Suko natin sa Panginoon ang ating puso, ang ating isip, ang ating buhay, at hayaan natin siyang kumilos. At hayaan natin siyang magbago ng ating buhay. Amen? At dahil dito, sa gagawin ng Holy Spirit sa ating buhay na pagbabago, patungo sa kalooban ng Ama na malayo sa kasalanan, malayo sa anumang sakit at karamdaman, at patungo sa kabanalan at katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagpapala ay sumusunod. Ang pag-iingat ay sumusunod. Ang paggabay ng Diyos ay sumusunod. Ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay sumusunod. Mapapakinggan natin ang boses ng Diyos. Mapapakinggan natin ang tinig ng Diyos. At kapag napakinggan natin ang tinig ng Diyos at immediately sumunod tayo, miracle will happen. Miracle will happen. Because miracle follows to those who obey. Kaya katulad ni Nicodemo na nagnasang makita niya ang ating Panginoong Yesus by night, nagbigay siya ng time, kinatagpo siya ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo ay nagbibigay ng time sa gawain ng Panginoon, nakikinig tayo ng kanyang salita, nagbabasa tayo at nagbubulay-bulay tayo ng kanyang salita, kinakatagpo natin ang Panginoon. At dahil kinakatagpo natin siya, katatagpuin din niya tayo. At dito nababago ang ating buhay. Dito tayo nakapagpapala ng Diyos. Dito nagiging malapit ang ating puso sa kanyang puso. Dito nagiging malapit ang ating buhay sa buhay ng Panginoon. At dito natin madarama na sa presensya ng Diyos ay iba. Sapagkat sa presensya ng Diyos ay may kapayapaan. Sa presensya ng Diyos ay may tunay na kagalakan. Sa presensya ng Diyos ay may kalayaan. Sa presensya ng Diyos ay may katiyakan. Sa presensya ng Diyos ay may seguridad na hindi tayo maiisahan o magagalaw ng kaaway. Sa presensya ng Diyos ay merong tunay na kapayapaan at seguridad na anuman ang mangyari sa mundong ito ay hindi niya tayo pababayaan. Amen? Praise God, praise God, praise God. Kaya manatili tayo sa Panginoon. Amen? Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa kapahayagan mo. Patuloy niyo pong gawing matabang lupa ang aming puso, na kung saan ang mga butil ng iyong salita ay maitanim at ito ay tumubo, lumago, yumambong at magkabunga at umani ka ng kaluwalhatian sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa pamilyang Anggati, sa pamilyang Ribagay, Zamora,
sa pamilya po ni Sister Joby, ni Darlene, sa pamilya ni Jaja, sa pamilya ni Sister Soul, ni Cheryl, ni Nunoy, sa pamilya ni Nanay Irma, sa kanilang hanap buhay at negosyo, sa pamilya ni Jerry, ni Lisa, sa kanilang mga anak, sa pamilya ni Jig, sa pamilya ni Sister Edith, maging kay Edward, kay Edsel, sa pamilya ni Lucci. Oh, hallelujah! Patuloy niyo silang abutin ng inyong mapagpalang kamay, Ama, at maranasan nila ang inyong presensya at ang inyong kapangyarihan. Sa pamilya ni Desbert, ni Noah, oh God, maging sa pamilya ni Sweetheart, sa pamilya ng inyo pong mga anak. Gabayan niyo po, Diyos. Maging ang mga kabataan kay JV, kay Jasper, kay Jesse, kay Edward, kay Edsel, kay Francis, kay Jaja, kay Janela, kay Darlene, kay Dave. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pangalagaan niyo po ang mga kabataan ito. At tulungan niyo po sila na magkaroon sila ng pagsisikap sa kanilang pag-aaral at makapagtapos sila ng kanilang pag-aaral at makapaglingkod sa inyo at ang kanilang mga magulang ay kanila pong mapagpala. Salamat po, Panginoon. Patuloy po na sa namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at binigyan nyo ng kasagutan ng aming panalangin. Pagpalain niyo ang buong Mountain Movers, si Amel, si Nining, si Nunoy, si Fidel, si Weng, pamilya ni Fidel, pamilya ni Nunoy, ang anak ni Weng, O God. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang Mountain Movers. Salamat po, Diyos, sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ang lahat na matagumpay ng Mountain Movers ay magsabi ng Amen and Amen! God bless you all, Mountain Movers! Bye-bye!